Maraming ang mga kaparaanan para i-identify yung gender o kasarian ng isang ibon. Subalit, kung ganun hindi 100% accurate. Kapag ka nagte-territorial yung mga yan, nakaka-apekto yun sa performance nila sa liparan. Kapag ka kasi ang nasa isip nila ay protektahan yung teritoryo nila, tatama ring lumipad yan. Kung lumipad man yan, bababa at bababa agad yan para Yo, what's up mga kalapatids? Good morning sa ating lahat. Isang napakagandang araw ng Lunes mga kalapatids. At time check tayo 6:05. Ayan, papaputok pa lang yung ating haring araw. At maaga nga tayo umakyat dito sa ating kulungan sapagkat araw ng Lunes ngayon marami tayong gagawin. Alam nyo naman ang galawan pagka araw ng Lunes busy ang mga tao mga kalapatids. Kaya kung meron tayong gagawin dito sa ating mga alaga gagawin natin ng mas maaga para hindi na tayo magahol. So laylo tayo ngayon sa pagpapalipad o pagpaparonda sa kanila sapagkat mostly naglulugon yung ating mga alagang flyers. Isa lang yung medyo nasa kondisyon na lumipad, ito yung ating isang ibon. Pero alam nyo naman pagka nag-iisa lang laylo lumipad yan mga kalapatids, ilang ikot lang at titigil na siya. So dito tayo sa ating daily routine mga kalapatids. I-check natin yung kanilang mga droppings at siyempre pasintabi sa mga kalapatids nating nag-aalmusal at kumakain dyan. So ayan yung kanilang mga dumi, buong buo naman at alam nating nasa kondisyon yung ating mga alaga. Ang ginagawa nga natin sa gabi o sa hapon kapag mayroon tayong pagkakataon nililinis natin yung kanilang mga dumi para pagdating ng umaga kinabukasan makikita natin yung mga droppings nila sa magdamag. Ayan mga kalapatids, okay naman. So lilinisin ko yan, pakakawalan ko lang tong ating mga alaga. Kahit di sila lumipad, magbilad lang sila dun sa araw. Malaking bagay na yun para makakuha sila ng alam nyo na, vitamin D sa umaga. So palabasin natin tong mga to. Pag may lumabas na dyan, sisigayahan na yan. Hindi totoo yan. Bas. Ito isa, ito yung naglulugon. Labas. Ayan, lumabas na. Gagaya na yan mga kalapatid. Bas. Yung itim, huwag na natin isama yun. Tamad yun eh. Lilipad man yan, dalawang yan. Bahala sila. Yung itim kasi tamad yun. May mga tamad tayong mga parondahin. Huwag natin sasabay doon sa masisipag kasi magkagayahan yan mga kalapatids. So, ito yung mga breeders natin. At ayun yung ating mga alagang ibon na inakay. Sintabi sa mga kumakain dyan. Alam nyo na pagka sa breeders area ganito ang itsura. Alam nyo na madumi. So ito yung ating mga alaga. Kunin muna natin to. Sarado natin to. Baka makawala yung ating mga alagang ibon. And then dito natin to lagay. So ayan mga kalapatid, hintayin natin na pumutok yung haring araw at sikatan tong ating area para maibilad natin tong ating mga alaga. May laman ba yung mga butchi nila? Tubig lang yung laman. Tumutubo na yung kanilang mga balahibo. Ito, muntikan pa maging maging barless Ewan ko. Kaya lang mayroong may itim. So sayang. Ito ang tapang nito, itong black check na to. Malalakas yung ating mga alaga Tapang nito, lagi akong tinutukan yan Dito na muna natin sila ilalagay sa dyan sa may taas ng ating landing area. Hintay natin pumutok yung araw. So ayan, para makapag viewing na rin sila dyan. Balik tayo dito sa ating mga breeders. So ayun mga kalapatids, ang dami kong lilinisin sa kanila yung mga droppings nila, paging yung droppings nung kanilang mga inakay. So itong Vandenbroek na to na grizzle habol na to. So mukhang mangingitlog na naman tong ating Taiwan. So magandang senyales yan. Samantala ito yung Paris na to ganun din. Ayan, hindi ko nga alam kung nagbuga na ba. Ayun, wala pa. So malapit na tong mangitlog kasi sobrang habol at nag-aayos na sila ng kanilang kulungan. At syempre, check din natin tong ating kawawang ibon na nadali. Ayan, lumalapit na siya dito. Medyo okay na siya. At siguro mga ilang araw mula ngayon, ililipat na natin siya dun sa flyers log ulit. Ibabalik na natin siya kasi dito secluded Iisa lang siya. Mukhang kawawa.
Pero okay yan para hindi may stress yung kanyang sugat. Meanwhile, Balik muna tayo dito sa ating flyers loft sapagkat may napansin ako mga kalapatids. Yung binigay sa ating gift bird ng ating tropa, ayan nakikita nyo, nasa ilalim. Hapon ko pa yan nakikita nagpaparisan. Pinaparisan siya nitong ating old dye na itim. So confirmed hen na to mga kalapatids. Maraming ang mga kaparaanan na pwede nating magamit para i-identify yung gender o kasarian ng isang ibon. Andiyan na yung physical signs at iba't iba pa. Subalit, most of the time, yung ganun hindi 100% accurate mga kalapatids. totoo yan. Pwede natin maging basihan yon, pero sabi ko nga, hindi 100% o laging ganun accurate na. Ang pinaka ginagamit ko para sa akin, yung high accuracy sa pagje-gender, yung sinasama ko nga, yung isang ungender na ibon Bola dun lang sa yan. proven cock. Madali nga nating malalaman yung gender ng isang ibon kapag sinama natin dun sa proven cock. Makikita natin yung reaction nila sa isa't isa, and then ang gagawin lang natin ay mag-obserba. So yun mga kanubi, sana meron kayong nakuhang idea dito sa ating pinag-uusapan. So ang gagawin ko, maglilinis muna ako ng ating flyers loft at ng ating breeders area, and then babalikan ko kayo. Alright, 75 years later. update tayo mga kalapatid. Sa inyo yung ating mga alaga, Romoronda. Pinakawalan na rin natin yung kulay itim kasi ayaw nilang lumipad pag merong naiiwan dito sa loob na barako, dahil nga nag-aagawan sila dun sa area, dun sa teritoryo, dahil nga pinupormahan nila yung hen dun sa loob. Nagbibinata na kasi itong mga flyers natin, kaya marunong ng pumorma. So ito nga, pagka may naiwan dito, hindi lumilipad yung mga barako, bumabalik sila dyan dahil nga ayaw nilang maagaw yung kanilang teritoryo. At samantala, hayaan lang natin silang lumipad dyan. Dito naman tayo sa ating mga breeders. Ito yung ating breeders cage, nalinis na natin pakati yung kanilang mga poop tray, and then binigyan natin sila ng pellets. Yan nga yung una nating binibigay para kahit papano magkaroon ng suporta doon sa kanilang pangangatawan. Bagamat ayaw nila yan, pinipili nga nila yung pagkain nila, pero pagka yan ang una natin binigay, no choice sila. At syempre yung ating kanilang juice, organic juice, meron niyang bawang extracted tsaka yung oregano. So yan ang ating binibigay pag araw ng Lunes. Ito rin, binigyan na rin natin yung ating pasyente. Medyo malakas-lakas na siya mga kalapatids, pero dyan muna siya, hindi muna natin siya ililipat sa ating flyers loft dahil nga merong commotion dun. Ito naman yung ating mga alaga, nagdapo na sila mga kalapatids, kaya tatawagin na natin sila, hindi natin sila hayaang magtatambay dyan. Alright, ayan, bumaba na yung ating mga alaga at papapasukin natin yan sila. So sinasanay ko sila na hindi ko sila bibigyan ng pagkain hanggat hindi sila pumapasok. So yun ang gusto kong ituro sa kanila ngayon para maging disiplinado yung ating mga alaga. Kunin ko lang tong lagayan natin ng pakainan. Ayan, pumasok na yung isa. Pasok, pasok, pasok. So lalagay natin to. Unti na silang pumapasok mga kalapatids. Ayun siya na. Yun, pumasok na sila tatlo. At kompleto na sila. Makakainin na natin yung ating mga alaga dahil meron pa tayong trabaho. A few moments later. Mga kalapatids, ito na yung ating mga alagang flyers at tapos na silang kumain at uminom. Itong ang tatlo nakapwesto na sa kanilang mga teritoryo. At kanina nga itong checkered natin na green banded ay pinakawalan natin kasama ang kanyang kapatid na ito. Pero sa kasamaang palad, ayaw nilang rumonda, ayaw nilang lumipad kasi pumapasok itong checkered na to dito sa kulungan para protektahan yung kanyang teritoryo, para i-maintain yung kanyang teritoryo. Ayaw niya kasing paggamit dito sa dalawang to na nagpaparisan. So ginawa ko, pinalabas ko siya uli, kaya lang talagang pumapasok-pasok siya. And then ginawa ko, sinaraduhan ko yung kanilang entrance para hindi siya makapasok, pero hindi siya pa rin lumipad.
Nandun lang siya sa may landing area, sa landing board, nakabantay kasi nga ang iniisip niya yung kanyang teritoryo. And then nagdesisyon tayo na palabasin na rin itong ating old line na itim na to para ang may iwan na lang itong hen na to. Nang sa ganun, wala na siyang iintindihin na maagaw yung kanyang teritoryo. And then yun, nakalipad na sila mga kalapatids. Romonda na yung ating mga flyers. So sa mga ka-newbie dyan, ang dapat nating maintindihan, kapag ka nagte-territorial yung mga yan, nagte-territoryo sila, nakaka-apekto yun sa performance nila sa liparan. Kapag ka kasi ang nasa isip nila ay protektahan yung teritoryo nila, asahan mo, tatama ring lumipad yan. Kung lumipad man yan, bababa at bababa agad yan para silipin yung kanyang teritoryo. Yung ganyang behavior nga ng mga alaga natin, mga ibon, mga kalapate, ginagamit nga ng ilan sa mga fancier para as motivation pagdating sa larangan ng racing.